Pagsak sa bayan ng Wilsey sa South Carolina. Sa ilang saglit ay makikita na tila may kung anong bagay sa loob nito. Kinaumagahan, abala ang mga tao sa nasabing bayan at hindi nila alam ang panganib na pwedeng idulot ng bumagsak na bulalakaw. Ang ating bida na si Starla Grant ay kasalukuyang nagtuturo sa isang school, pero ang iba nitong estudyante ay tila mas interesado pa sa katawan nito. Pagkatapos ng klase, ang kanyang asawa na si Grant ay sinundo siya. Sa isang sulok, ang pulis na si Trevor ay sinabi na nagtataka siya kung paano nabihag ni Grant ang magandang babae na tulad ni Starla. Sumagot si Margaret at sinabing si Grant ay isang mayamang tao kaya kahit sino ay kaya niyang mapaibig. Pero sinabi ni Police Chief Bill Pardy na ang nanay noon ni Starla ay iniwan siya noong 16 pa lang ito at walang nag-aalaga sa kanya dahil ang tatay nito ay isang sugarol. Habang ang ibang tao ay tingin kay Starla ay isang gold digger, si Bill naman ay naniniwala na ang pagpapakasal ni Starla kay Grant ay isang komplikadong sitwasyon at para sa kanya ay magkaiba ang gold digger at sa babaeng nag-aasam lang na makaalis sa pangit na sitwasyon ng buhay. Kinagabihan ay sinubukan ni Grant na halikan si Starla pero tumanggi ito at sinabing pagod siya sa ginawa buong araw. Dahil dito ay nagtampo si Grant at nagpunta sa isang bar kung saan nakita niya si Brenda. Habang papauwi ay nakarating sila sa isang kakahuyan. Sinubukan ni Brenda na halikan si Grant pero tumanggi ang lalaki dahil ayaw daw niyang magtaksil sa kanyang asawa. Nang papaalis na sana, ay nakita nito ang bumagsak na bulalakaw noong nakaraang araw at nang kanila itong nilapitan ay bigla siya nitong inatake at pumasok sa loob ng utak niya ang misteryosong nilalang. Tila kinontrol nito ang katawan ni Grant at kumilos ito ng kakaiba habang pauwi. Nang makauwi sa bahay ay kumain agad ito ng hilaw na karne. Kinaumagahan naisip ni Starla ang ginawa niya kagabi kay Grant, kaya upang makabawi sa pagtanggi niya kagabi ay inakit niya ito at doon ay nag-make love silang mag-asawa. Habang nasa school ay napansin ng katrabaho niya na tila masaya siya. Nakwento niya dito ang ginawa nila ni Grant bago pumasok at tila bagong kasal lang sila ulit dahil parang may kakaiba sa asawa niya ngayon. Pero hindi alam ni Starla na may kung anong bagay na pala ang kumokontrol sa asawa niyang si Grant. Makalipas ang maghapon, si Grant ay bumili ng napakadaming hilaw na karne. Nang nagtanong si Starla kung bakit nakapadlock ang pintuan papunta sa basement, sumagot si Grant na may inihahanda itong surprise para sa darating niyang birthday. Makalipas ang ilang oras, habang naliligo si Starla ay pasikretong pumasok si Grant at tila lumalabas na ang mga galamay sa katawan nito. Nang bubuksan na niya ang pinto ay pinigilan niya ang sarili at nagdahilan na kailangan niyang bumalik sa trabaho. Dahil dito ay mag-isa na lang na pumunta si Starla sa isang event. Habang si Grant naman ay nagpunta sa bahay ni Brenda, nang kanyang hinubad ang polo niya ay makikita ang mga kakaibang butlig sa dibdib nito at lumabas bigla ang dalawang galamay. Pumasok ang mga ito sa tiyan ni Brenda at kanyang pinatahimik ito habang tila may isinasalin ang mga galamay sa katawan ng babae. Nang makauwi si Starla ay nakita niya ang asawa niya na may kakaibang mga bukol sa ulo nito. Agad niya itong inaya na magpunta sa ospital pero tumanggi si Grant at sinabing nadulas lang siya at bumagsak ang ulo niya. Kinaumagahan ay tinawagan ni Starla ang isang doktor at sinabi ang kakaibang kondisyon ng asawa. Sinabi ng doktor na kailangan nilang magpunta sa ospital dahil tila hindi lang normal na bukol ang mga nasa ulo ni Grant. Habang papauwi ay napansin niya ang mga poster ng mga nawawalang aso at pusa. Malalaman na ayaw pala ni Grant na matakot sa kakaiba nitong sitwasyon dahil baka masira lang ang kanilang relasyon kaya kahit ang parasite na ang may kontrol sa kanya ay pilit niyang pinipigilan ang sarili. Kaya biniktima na lang niya si Brenda dahil wala itong halaga para sa kanya. Sa gabing iyon, nagdala si Grant ng mga hilaw na karne para kay Brenda dahil lubhang nagugutom ito sa ginawa ni Grant sa kanya. Samantala, bumisita sila Officer Wally at Bill para tanungin si Grant sa pagkawala ni Brenda. Sinabi ni Bill na may isang witness ang nakita si Grant na pumasok sa bahay ni Brenda bago mawala ito. Sinabi ni Starla na nasa trabaho pa si Grant kaya nag-iwan na lang ang mga ito ng calling card upang tawagan sila kapag nakauwi na si Grant. Pagkatapos nito ay agad na sinira ni Starla ang lock ng basement. Mula sa baba ay nakita niya ang mga patay na hayop. Kaya agad niyang tinawagan si Bill pero bago pa man makausap ang pulis ay makikita si Grant na nasa labas ng bintana na tila nagagalit sa kanya. Tumakbo si Starla palabas ng bahay, pero agad siyang nasundan nito at pilit na inihiga sa isang sulok. Sinubukan ni Grant na pasukin din ang tiyan ni Starla pero bago pa man niya magawa iyon ay dumating na ang mga pulis. Kaya agad na tumakbo palabas si Grant. Malalaman na tila may kontrol pa rin si Grant sa katawan niya pero sa paglipas ng mga oras ay unti-unti na itong napupunta sa kontrol ng nilalang na galing sa bulalakaw.
At sa ngayon ang nabibiktima pa lang niya ay si Brenda at ang mga alagang hayop ng mga kapitbahay. Makalipas ang 3 araw, si Mayor Jack ay nag-utos sa mga kapulisan na hanapin agad ang mapanganib na si Grant, dahil matindi itong banta sa buong bayan. Ang assistant nilang si Shelby ay nakatanggap ng tawag na may isang farm na inatake ang mga alagang hayop, kaya agad silang nagpunta doon. Habang iniimbestigahan ang lugar ay nalaman nila ang pattern na ginagawa ni Grant, kaya bumalik sila sa istasyon upang pagplanuhan ang sunod nilang hakbang. Sinabi ni Bill na ang katabing farm na ang maaaring sunod na pupuntahan ni Grant, kaya naghanda sila sa pagpunta pero biglang dumating si Starla at nagpumilit na sumama. Inabot na sila ng gabi sa paghihintay at habang nagkikwentuhan ay bigla nang dumating si Grant sa nasabing farm. Nagulat sila nang makita na nag-iba na ang itsura nito na para bang isang halimaw. Agad na nilapitan ni Starla ang asawa at inalok na sumama sa kanila upang mapagamot na siya. Sinabi niya din dito kung gaano sila kasayang mag-asawa noong normal pa ang lahat. Pero sa ilang sandali ay dumating si Charlie na asawa ni Brenda. Nagbanta ito na babarilin niya si Grant kung hindi nito sasabihin kung nasaan ang asawa niyang si Brenda. Nainis si Grant sa lalaki at mabilis na inatake si Charlie. Dahil sa nangyari ay agad na nagpaputok ng mga baril ang mga pulis, pero mabilis lang na gumapang paalis si Grant. Habang hinahabol nila ito ay narating nila ang isang lumang imbakan ng ani. Nang pinasok nila ito ay tumambad sa kanila si Brenda na lumobo ang katawan ng sobrang laki. Nang nakita ni Bill si Grant sa isang sulok ay bigla namang sumabog ang katawan ni Brenda at naglabasan ang mga libo-libong pulang malalaking uod at inatake sila ng mga ito. Nakita ni Bill kung paano umatake ang mga ito at pumasok sa bibig ng mga kasamahan niya. Di nagtagal ay umalis na ang mga nasabing uod at nagpunta sa isang bahay kung saan naliligo ang babaeng si Kylie. Habang naliligo ay biglang pumasok sa bibig niya ang isang uod at tila nakita niya ang mga memorya ng nasabing nilalang. Nagawa niya itong maalis sa bibig at pinatay gamit ang hair straightener. Nagmadali siyang lumabas sa bathroom pero nakita niya na ang kanyang ina at kapatid ay nabiktima na ng mga ito. Bago pa tuluyang kumalat sa loob ng bahay ang mga nilalang ay nagmadali siyang pumasok sa loob ng kotse. Mula sa mga nakita niyang memorya kanina ay lumalabas na sobrang mapanganib na mga nilalang ang mga uod at nagmula pa ito sa ibang planeta at kung sino man ang may infect ng mga ito ay magiging bagong katawan na ng mga nasabing nilalang. Samantala, sinubukan ni Bill na tawagan ang iba pa nilang kasama sa stasyon, pero wala siyang makuhang sagot kaya mag-isa itong umalis upang magtungo doon. Nang lumabas sila ay nakita nila ang mga nabiktima nilang kasamahan na buhay pa. Bigla na lang tumayo ang isa sa mga ito at nagsimulang magsalita ng tila kakaiba. Di nagtagal ay tumayo na rin ang iba pa at nagsimula ang mga ito na umatake kila Starla. Tila lasong asido ang nilabas nito nang bigla na lang bumagsak si Margaret. Dahil dito ay binaril ni Starla ang mga infected na mga pulis at nagmadali silang tumakbo palayo sa mga ito. Sa kabilang eksena, si Kylie ay takot na nagtago sa loob ng kotse dahil sa kakaibang kinikilos ng pamilya nito. Nang dumating si Bill ay na-distract ang mga ito kaya agad na lumabas si Kylie. Agad niyang sinabi sa pulis ang mga nakita niya kanina nang inatake siya ng isang uod at sa ilang saglit ay dumating na ang iba pang infected na mga kapitbahay at inatake sila ng mga ito. Agad silang sumakay sa kotse ni Bill at nang papaalis na ay nakita niya sila Starla na hinahabol ng iba pang infected, kaya binangga niya ito, at si Starla naman ay sinigurado na hindi nababangon pa ang nasabing infected. Pagkatapos nito ay kinontak ulit ni Bill ang stasyon at sa pagkakataong ito ay sumagot na si Shelby. Pero di nila alam na pati pala sa stasyon ay umabot na ang mga nilalang na uod at inatake din si Shelby. Habang bumabiyahe sila ay nakatanggap sila ng tawag kay Shelby at sinabi nito na may surpresa siya para sa kanila. Nagulat sila sa mga narinig nila at binangga sila ng isang kotse na maaaring infected na rin ang nagmamaneho. Sa puntong ito ay hindi na nila malaman ang gagawin, dahil tila lahat na ng tao sa bayan ay nabiktima na ng mga kakaibang nilalang. Maging ang pag-alis sa nasabing lugar ay hindi magandang ideya dahil hindi nila alam kung gaano kalawak ang naging pagkalat ng mga nilalang na ito. Kaya wala silang ibang magawa kung hindi pag-isipan kung paano wawakasan ang sitwasyon nila na tila mas matindi pa sa isang zombie apocalypse. Di nagtagal ay nagdatingan na ang buong taong bayan na infected. Nagawa ni Bill at Kylie na makalabas sa kotse pero si Starla at Jack ay kinuha ng mga ito. Nang pumasok si Bill sa stasyon upang kumuha ng mga baril at granada ay inatake siya ng isang infected na hayop. Narinig ito ni Kylie kaya buong tapang niyang tinulungan ang pulis. Habang ang mga infected naman ay dinala si Starla sa bahay nila Grant. Agad namang sinundan nila Bill ang mga ito upang subukang iligtas sila Starla. Samantala,
Nagising si Jack sa basement nila Grant kung saan kumakain ang mga infected na tao. Sinubukan niya pang tumakas pero agad siyang sinakal ng mga galamay ni Grant. Nang magkamalay na si Starla ay naghanap agad ito ng daan palabas, kumuha din ito ng magagamit na sandata. Naisip niya din na kaya hindi pa siya binibiktima ng mga nasabing nilalang ay dahil hanggang ngayon ay natatandaan pa rin ni Grant si Starla bilang asawa at mahal na mahal pa rin siya nito. Sa sunod na eksena, nag-play si Grant ng paboritong kanta ng kanyang asawa at agad namang narinig ito ni Starla. Nang makababa si Starla sa living room ay nakita niya ang mga masasaya nilang litratong mag-asawa. Nakita niya rin si Grant na lubhang nagbago na ang itsura at anyo nito. Habang sa labas naman ay nakarating na sila Bill at doon ay nasaksihan nila kung paano i-absorb ni Grant ang iba pang taong infected. Nagsimulang puluputin ng nilalang si Starla. Pero nang makitang natatakot na si Starla ay binitawan siya nito at nagsimulang magsalita bilang si Grant. Habang nag-uusap ng masinsinan ay kinuha ni Starla ang tinabi niyang sandata at isinaksak niya ito sa mukha ng halimaw at ininda ito ng nilalang kaya inatake niya si Starla. Malalaman na ang tingin na pala ni Starla sa nilalang na ito ay hindi na si Grant, kaya nagawa niya itong saksakin. Nang makapasok na sila Bill sa loob ay bumungad sa kanila ang nakikiusap na si Jack na tapusin na ang paghihirap niya. Nang makarating si Bill sa lokasyon ni Grant ay agad na maghahagis na sana siya ng granada pero nahampas lamang siya nito. Sinubukan siyang patayin gamit ang mga galamay, sa kabutihang palad ay nagawa niyang madakma ang mga ito at itinusok sa katabing propane gas. Dahil dito ay napa-atras si Grant habang si Bill naman ay nakakapit pa rin dito. Nang magkamalay si Starla ay kinuha niya ang baril ni Bill at binaril na niya ang nilalang. Dahil sa pagkakapasok ng propane gas sa katawan nito ay nagliyab at di nagtagal ay sumabog na ito. Dahil sa pagkamatay ng pinaka-host ng mga alien ay namatay na rin ang mga iba pang nasa loob ng mga infected na tao.